Hi, my name is Encyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Oh, sa pula. Silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Ha? Hindi nawawala yung kapatid. Any form of gambling, Toto, is sin against God. Our vocabulary term is demure. Demure. Meron tayong bawang at saka kutsilyo. Yan ang katapat ng spansabong ito. Kanyan, Mr. Dictionary. Ang demure, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin, lalong-lalo sa mga kababaihan natin. Yung mga quiet, no, yung mga mahinhin, mga malumanay, mga well-behaved natin na mga kababaihan, mga sombreros. Ang mga possible synonyms natin dito ay modest, shy, reserved, reticent, kung napanood yung vlog natin about reticent, etc. At pag ginamit naman sentence ay, syempre bigay mo na yan, Mr. Dictionary. Margaret gave her husband fuchsia petals, followed by a demure smile. Demure. This flowering plant and color is called fuchsia. Fuchsia. So the next time around, you should say fuchsia pink, not fuchsia pink. Fuchsia. Yada yada. Margaret. Do you know Margaret Abbott? Si Margaret Abbott, mga sombreros, ay ang Amerikanang amateur golfer na pininiwala ang pinakaunang American woman na nanalo sa isang Olympic event sa Summer Olympics taong 1900. Ang demure, mga sombreros, ay ang pagiging mahinhin. Basahin natin about mahinhin. 1 Timothy 2:9-10. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin. Wow. Maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mahaling alahas ng ginto o perlas. Sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Mga sombreros, napakaganda po ng ating salita. Ng salita ng Panginoon. That is why we are longing and we are kumbaga pa hinahangaan natin ng mga tao o mga babaeng mahihin. Kung kaya, let's read Love and Obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba kung bakit kulay pula ang banana ketchup? Matatanggap natin kung kamatis, di ba? Kasi kulay pula. Pero pag banana or saging, bakit kulay pula? Ang genius behind it is si Maria Orosa, na isang Filipino food technologist. Kasi noong World War II ay nagkaroon ng shortage ng kamatis dito sa Pilipinas, pero dahil genius siya ay ginawa niya ng paraan at nilagyan ng food coloring na kulay pula para maging kamukha ng original na kulay ng ketchup. O diba? Genius. Muli po, ito po si Christopher Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at sabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, kain tayo ng spaghetti. See you next segment. Bye-bye! Thank you! Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalang nagiging masalang nagiging faith, hope, and love, at si Lord Jesus Christ na ating pagpapagpasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! This is honey. It's like caramelized. Very sweet. We're just using the big book, right? We're not stealing it. Mom! Our vocabulary term is language. Mom!
Languid, Toro. Dito ang Big Book. Ang languid mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa isang bagay, tao, po, pangyayari, or sa isang hayop na sobrang bagal na makupad mga sombreros, slow or sluggish in character or in disposition. Pero meron ding mabagal or pwede natin gamitin ito pag sa paglalarawan sa isang mabagal na pangyayari or tao or hayop pa dyan in an elegant manner. Wow, talagang elegante. Ang mga possible synonyms po natin dito ay lackadaisical, slow, enervated, or enervate. Yung ano natin, yung vlog natin about enervate or enervate, torpid, etc. At pag ginamit naman sentence ay Givra Mr. Dictionary. Toto became languid with a hot summer day. Languid. Konting kalaman mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang hot or mainit. Ang pinakamainit na lugar sa buong daigdig ay ang Death Valley sa Southern California na umaabot sa 45 degree hanggang 56.7 degrees Celsius mga sombreros. That's according sa Guinness. Mainit, hot, may mas hot pa dyan mga sombreros. Hindi yung crush mo ha. Ayaw, wag pilyo. Revelation 20:15. At ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawang apoy or lawang apoy. Mga sombreros, ito yung sasabi natin na kapag sa heaven kasi merong aklat ng buhay, kapag hindi nakalista doon ang pangalan mo, hindi nakaregister ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay or sa book of life, ay diretso kang tatapon sa naglalagablab na apoy, which is the second death or yung impyerno na tinatawag natin. Kung hindi kayo naniniwala sa impyerno, panoorin or tingnan niyo yung bulkan, saan nanggagaling yung lava o yung magma na nanggagaling doon, di ba? Sa kaibuturan or sa pinakasentro ng mundong ito sa ilalim. So that's a physical proof or solid proof na meron pong impyerno. Alright? Matthew 13:50, sabi dito, at ihagis ang masasama sa naglalagablab na apoy, dooy mananangis sila at mangagalit ang kanilang mga ngipin. Mark 9:43, sabi dito, ang mga kamay, kung ang kamay mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Hindi po literal na putulin, kundi baguhin mo or wag nang magnakaw. So hindi siya magnakaw. Kung pumapatay natin, hindi siya pumapatay. Parang ganun, magbabago. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. So ito po yung kung mainit ang Death Valley sa Southern California or pinakamainit dito yung araw, no, ay mas matindi pa ang dadanasin ng mga taong walang pananampalataya kay Kristo habang sila ay nabubuhay dito. Kasi forever na yon sa impyerno mga sombreros. Jude 1:7, alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at ang mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di likas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila ay pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. No, grabe, hindi namamatay daw mga sombreros forever. Revelation 21:8, ngunit para sa mga duwag, no, sa mga hindi sumasampalataya, ito yung sasabi natin, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa mga sinungaling. Ang kalalagyan nila kalalagyan nila ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Ito yung sasabi natin ng second death mga sombreros. Kung kaya kung mainit yung mundo natin ngayon, how much more kapag wala tayong pananampalataya and we die without knowing and faith in Jesus. Kung kaya habang maaga pa po ay i-discover natin, let's seek God, let's know God. Kasi yun ang purpose natin no? Let's read, love, and obey what's in the Bible. Ang salitang baso ay nagmula sa Spanish word na baso with letter V as in victory. Muli po ito po sa Sobrang Tennis, aka Kim 2.0, at sabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat sa mga sumusubaybayan. Maraming salamat mga sobrang. See you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombreron Grammar and Speech, and obviously as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombreron Britannica Encyclopedia Wikipedia. Still, Toto is eating ice cream pop in the city. Our vocabulary term is repudiate. Repudiate. Masisira yung boses ni Toto sa kakain ng lamig Mr. Dictionary, kaya don't worry. Ang repudiate mga sombreros ay verb. Ito yung
pagpapakita or pag-reject mo at hindi mo pagtanggap sa isang bagay, sa isang pangyayari, sa isang tao, etc. Ang mga possible synonyms po natin dito ay reject, retract, renounce, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Edward utterly repudiated the grandiloquent and pompous speech of his opponent. Repudiate. The words the and that. The and that. Notice the sounds or the initial sounds have the voiced TH sound or the hardened TH sound, just like those, this, these. So, the, that, those, this, these. Yada yada. Edward. Do you know Edward Lowe? Si Sir Edward Lowe, mga sombreros, ay ang nag-imbento ng cat litters. Ayan, yung higaan at gustong-gusto ng ating mga kuting at muning. Yung parang basket na pwede nating bitbitin kahit saan. To cut the long story short or i-twist natin ng konti, ay nagkaroon sila ng company, yung mga anak niya at mga sons-in-law niya ay naging parte din ng company or may mga positions sa company. However, dumating sa punto na parang they were arguing or they were emphasizing na yung tatay nila or yung si Sir Edward Lowe ay naging alcoholic. Okay? Kung kaya naging incompetent na siya sa company. So parang gusto ng mga anak niya and then yung sons-in-law niya na parang tanggalin siya sa posisyon kasi nga he was being incompetent na. Pero yun po, nagiging alcoholic po siya. Si Sir Edward Lowe, mga sombreros, ay pininiwala ang alcoholic, no, or mahilig sa alak. Basahin po natin 1 Corinthians 6:9-10. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. Galatians 5:19-21. Ang mga taong sumusunod sa ninasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, karaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing na naman ito na kasi, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. This was Apostle Paul speaking. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So hindi po makapasok, mga sombreros, ang mga taong lasenggo kapag hindi po sila nagbago, ha, mga sombreros. So yun po, binabasa ko lang po ang salita po ng Panginoon. So let's read Love and Obey what's in the Holy Bible. Pintuan, mga sombreros. Alam mo ba, mga sombreros, na merong pintuan sa mga daigdig na mga patay, mga sombreros? So merong lagusan, merong supernatural door na tinatawag, mga sombreros. Basahin po natin sa Biblia, Job chapter 38 verse 17. Sabi po dito, may nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan na pasukan tungo sa madilim na daigdig na mga patay? This was God the Father speaking, mga sombreros, sa kay Job at saka sa ating lahat. So itong merong supernatural world, mga sombreros, kung kaya napakahalaga po, as I'm always emphasizing, na nagbabasa po tayo ng Biblia araw-araw. Ang Biblia po ay hindi isang cake na sa handaan lamang siniserve, no? Kaya tinatawag siyang daily bread, no? Ibig sabihin, kapag wala ito ay mamamatay tayo, di ba? Ang physical nating pangatawan, 3 beses kumakain sa isang araw. Ganon din po ang ating kaluluwa, mga sombreros. Kung merong supernatural door, no? Merong, alam mo yun, beyond this dimension, beyond this world na pintuan, mga sombreros, na pintuan na mga patay. So, how much more na magkakaroon tayo ng, how much more na hindi tayo magkakaroon ng eagerness, kumbaga pa ng desire, ng passion, ng enthusiasm, mga sombreros, at ng, alam mo yung pagkagusto, no, talagang gustong-gusto mo magbasa ng Biblia. Kung alam natin merong supernatural world na pupuntahan tayo kapag namatay ang ating physical na katawan, kasi yung kaluluwa natin forever, yung kaluluwa natin, ito po yung haharap sa judgment sa Panginoon. So tatanggapin ba niya? Namuhay ba tayo ng pananampalataya? And without reading the Word of God, without hearing, listening to the Word of God, ay wala po tayo, or hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya. No, Romans, sa Biblia po sasabi na without hearing, or faith comes from hearing and hearing the Word of God. So kung walang Word of God, wala pong faith. No, wala pong pananampalataya, wala pong tamang paniniwala ang tao kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Marami pa actually ang mga nakakamanghang mga misteryo dito, mga sombreros eh. Sabi pa dito ng Panginoon, sabi niya, alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sabi niya, sumagot ka kung alam mo.
Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag? Di ba? Yung araw at ang kadiliman, saan ba ito nabubuhat? Grabe, no? May mga pinagmumulan, may mga imbakan, may mga parang boundaries, mga sombreros, ang mga nangyari sa ating paligid, no? Gagaya ng araw at ang dilim. No? Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating at mula doon sila iyong pabalikin? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya, no? Sa iba dito sa 22, napuntahan mo na ba ang aking mga imbakan ng niebe or snow? So yung mga snow, mga sombreros na umuulan or talagang dito pinapabagsak mula sa langit, no? That is also commanded by the Lord. Sabi niya, niebe at yelo ng ulan or yelong ulan. Sabi niya, Ama, ito ay aking nilalaan sa panahon ng digmaan at ng kaguluhan. Nakapunta ka na ba o tayo sa sikatan ng araw o sa pinagmumulan ng hanging silangan? Grabe, no? May mga scientific explanations ang ating mga weather forecasters, ang ating mga weather agencies. Pero ito yung talagang solid mga sombreros na proof na nababasa natin na ang Diyos ang nagko-command sa bawat phenomenon sa mundo, mga sombreros. Sabi niya dito, sino nga ba ang humukay ng daanan ng baha? Ang landas ng kulog ay sino ang gumawa, no? Sino ang nagbibigay ng ulan sa disyerto kahit na do'y wala ng nakatirang tao? Sino ang binibilig sa tigang na lupa upang dito'y tumubo ang damong sariwa? No, binabasa ko ito mas kasi nakakamangha, no? Very amazing na malaman natin na ang lahat ng phenomenon, lahat ng typhoons, lahat ng storms, lahat ng bagyo, baha, lahat ng pangyayari sa mundo or yung mga natural phenomena disasters ay pinahintulot ng Panginoon. Pero hindi para saktan tayo, mga sombreros, kundi itama ang ating daan, itama ang ating paniniwala, itama ang ating landasin. Kasi baka nagliligaw na tayo, lang tayo panahon sa Diyos, no? Parati lang tayong busy, no? Ang yelong malamig, mayroon bang ina? Sino nga kaya ang magsilang sa kanila? Sa labis na lamig tubig ay tumitigas, nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Grabe ang misteryo ng kadakilaan ng Panginoon, mga sombreros. That is why it's very important na maglaan po tayo ng panahon para sa Kanya sa pagbabasa po ng Biblia at panalangin. Sabi niya, alam mo ba ang mga batas sa langit, verse 33, ito ba yung may aangkop mo sa daigdig, no? Yung mga laws, mga existing laws and rules natin dito sa lupa, mga sombreros. Ang mga ulap ba iyong mauutusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Sinasabi niya ito, mga sombreros, kasi gusto niya patunayan sa atin na siya ang nag-utos sa bawat season, sa bawat phenomenon, sa bawat pangyayari at activities under heaven, mga sombreros. Maliban na lang sa ulit at saka ginagawa talaga na tamang choice naman nila. Sabi niya dito, upang ang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan, mautusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislap, sumunod naman kaya sa iyong mga atas, no? Ibig sabihin siya pa mangutos o nag-utos sa kidlat. Sino ang nagsabi sa ibong, ayan, so marami pa mga sombreros, no? Sino ang makabilang sa ulap na makapal o makapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Ang ulan na sa alabok ay babasa kapag iyon ay natuyo, magiging matigas na lupa. May hanap mo ba ng pagkain ng mga leon sa lahat-lahat? So, ganito mga makalagang haba ating mga first. So, ganito makalagang mga sombreros na magbabasa tayo ng Biblia, hindi dahil banal na tayo, no? Nagbabasa tayo kasi hindi tayo banal, makasalanan tayo eh. Kung banal ka na, hindi huwag ka na naman magbasa ng Biblia kasi sabi pa, magbasa ka ng Biblia, banal pa, yan. Huwag minsan yan si KJ yan, no? Maraming bawal, maraming. Hindi, if you find satisfaction, if you really love God, then you will find time para basahin ang kanyang love letter. Kung ang asawa mo, kapatid mo, hindi mo paglaanan ng oras, sabihin niya, ako, wala ka ng time sa akin, hindi na ako mahal. So, ganun ng Panginoon, na maaaring makapag-pray tayo na humingi ng blessing, humingi ng ganito, humingi ng ganyan. Pero ang tanong ba, naglalaan ka ba ng oras para sa mahal mo? Mahal mong tao, oo. Pero kay Lord, so kaya natin to mga sombreros, no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban sa buhay araw-araw. Maliit man yan, malaki, no? May level ng mga problema sa buhay araw-araw. May laban sa eskwela, sa school, sa trabaho, sa mga gawain sa bahay, no? Maraming sulir, no? Kaya mga bayarang bills, no? Marami po. Pero above all this, sabi dito, no, may pintuan na lagusan ng mga patay, mga sinners. Grabe, no? Amazing. Ang mundong ito is just the physical picture, parang paunang introduction ng ating buhay sa kabila. Pero yun nga, kung naghahanda tayo ng future natin dito sa lupa, bakit hindi tayo prepare ng ating future sa kabilang buhay, which is eternal at forever? Wala na pong katapusan,
hindi lang million years, hindi lang billion years mga sombreros ang ating ilalaan kapag tayo ay namatay, no? Naghahanda tayo ng ating future, nag-invest tayo, nag-negosyo, nag-aaral mabuti, nakagtatrabaho ng maayos, no? Para makapag-ipon at saka makapag-invest dito sa lupa. Pero yung kaluluwa natin sa kabilang buhay, kasi forever na yun, no? Mabubuhay tayo, for example, 80 years dito sa lupa, 90 years, 70 years, kung iba nga 50 years old lang, 40, namamatay na, di ba? So, pagkatapos ng wala na balikan. And to remind you mga sombreros na this is also a reminder for me, no? Na napaka-konti lang po ng tao nakapasok sa heaven. Hindi po totoong lahat po ng kaluluwa ay nakapasok sa heaven. Hindi po. That's a wrong conception. A wrong belief na ang tao na namuhay ng lasenggo, namuhay ng wala pa ng pantayan ng Jesus Christ, ay mapupunta sa heaven. Hindi po. Wala pong purgatorio. It's not in the Bible, no? I'm sharing this truth in love and in humility po, mga sombreros. Kasi kahit ako po ay hindi karapat-dapat, but yun nga, habang tayo pa nagbabasa ng Biblia, God is giving us wisdom. Parang preaching ito. Pero ito po si Sombrero Dennis. I love you all, ma'am. Ito po si Sombrero Dennis, aka King 2.0. Sabayan nyo kami ang buhay ay masalanan na naging masaya, masalanan na naging faith of love, pag-Lord sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!